Good afternoon po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 2, 2026 at tayo ngayon pupunta dyan sa may Green Hills Street sa Greenview Executive Village po, Tandang Sura, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may SM City North EDSA sa may bagong pag-asa Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya natin po pag nakuha na po natin sa natin screen naman po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel na ito at wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay tawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha nito. At labas na na Philippine Air Responsibility ang bagyong Luis sa loob ng bar. Napanatili ang lakas at namataan sa layong 4 kilometro sa silangan ng Infanta Quezon. Taglay na bagyong lakas ang Luis ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers kada oras at pagbukso ng hangin na umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyong Luis pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Nakataas ang signal number 1. Attention, attention, attention mga kapuso sa Polillo Island, Camarines Norte, Hiladan, bahagi ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala humina ang Super Typhoon Dolphin sa typhoon category at huling namataan sa layong 3,285 kilometro silangan at dulong Hilagang Luzon. Sa labas ng bar, taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometro bawat oras at pagbukso ng hangin umaabot sa 215 kilometro bawat oras. Malakas-lakas pa rin po yan, ano? Kumikilos ang Typhoon Dolphin, Anduran, Silagang Anduran sa bilis ng 25 kilometro bawat oras. Ayon kay Dan Benjamin, weather forecaster ng Pag-asa, pumasok man o hindi na parang Typhoon Dolphin, wala itong magiging epekto sa lagay ng panahon ng bansa. Magandang hapon mga kapuso. Mamaya tayo po mag-up pa rin dito po sa kalagayan ng ating panahon dito po sa Metro Manila, makulimlim. Simula pa kaninang umaga at meron na rin mga ilang pagulan sa ilang mga lugar mga kapuso. Ingat-ingat lamang. Kumusta po yung mga nasa biyahe na, mga papasok ng Metro Manila, papalawas ng Metro Manila. Ingat-ingat po tayo. Sa may 41 hanggang alas 4 po tayo ng hapon ng ating mga DC Double Text Connect 0917594591. Ulitin po natin 0917594591. Eh bukas may pasok na naman mga kapuso. Ano? Tanggap tayo ng triwang mga report. Super Radio DZWD Pansay Bagyo. Mula po sa GMA News, epekto ng bagyong Luis inaasang magpapatuloy hanggang Martes. Ayon sa Pag-asa DOST. Report mula kay Jamie Santos. Jamie. Magandang hapon, Kuya Panoy. Patuloy na magdadala ng malalakas na pagulan ang bagyong Luis sa malaking bahagi ng Luzon hanggang Martes. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga inaasahang makakaranas ng malalakas na pagulan ang Isabela, Pico, Aurora, Quezon, Camarines Norte at babang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang malalakas na bugso ng hangin at mahal umabot sa tropical cyclone signal number 3 ang pinakamataas na may tataas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas ang bagyo. Hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mag-landfall si Luis, pero sa ngayon, mas malaki ang sansang dadaan lamang ito malapit sa silangang bahagi ng Luzon bago lumipit sa Hilaga at tuluyang lumabas ng bansa. Gayunman, inaasahang mananatiling nakakaapekto
Luzon at ilagang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman ng Miyerkules, ayon sa pag-asa, inaasahang iilat at magiging isang low pressure area. Kasabay nito, binabantayan na rin ng pag-asa ang Typhoon Dolphy na nasa labas pa ng bar. Bagamat malinis ang posibilidad na pumasok ito sa bansa, inaasahan ito ang magpapalakas sa habagat simula Martes hanggang sa katapusan ng linggo. Dahil dito, posible pa rin makaranas ng tuloy-tuloy na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, lalo na sa kanulang bahagi ng bansa. Dahil sa inaasahang tuloy-tuloy na pagulan, muli pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas maapektuhan ng mga ito. Ako, si Grace Santos, nag-uulat para sa Super Radio Logo, Balitang Totoo. Super Radio DZBB, Pantay, Bagyo! Maraming salamat Jamie Santos mula po sa GMA News. Sana yung bagyo po natin magpaulan sa mga dam. Dami-damihan sana niya para magkaroon po tayo ng maraming tubig na kailangan po natin. Samantala, Sea Travel Advisory inilabas ng Philippine Coast Guard dahil sa bantanan bagyong Luis. Report mula kay Christian Manyo. Christian. Ganun po. Ganun po. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan. Na-drop na natin sila. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po. Ipatatawag ng lahat ng regional directors ng TUDE sa Martes kaugnay ng buwan ng job fair. Ang hiring rate po nito at pati yung near hire na malapit ng matanggap, kulang lang ng halimbawa po ng NBI clearance, kung anong clearance, medical certificate. So, titingnan namin kung paano po mapabilis yung proseso para madagdagan po yung ating na-hire sa pamamagitan ng mga job fair. Samantala, inaasahang mapag-uusapan din sa pulo sa Martes ang posibleng epekto ng desisyon ng Korte sa Pasig kaugnay ng aumento sa sweldo sa Metro Manila. Isa na rin sa tawag ng meeting sa Martes, yung kung ano magiging epekto nito sa ito namang wage hike sa iba't ibang region na gumugulong na rin yung proseso ngayon lalo sa Region 3 sa Central Luzon. So lahat po yan ay matatalakay namin sa Martes, Merkules. Ang pinig ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino. Ito ang Super Balita sa Hapon. Susunod sa Super Balita sa Hapon, sunog sumiklab sa barracks ng mga trabahadora sa compound ng Batasang Pambansa sa Quezon City. 5 naman patay sa sunog sa residential area sa Caloocan City. Filipino tennis star Alex Ayala at Jessica Pegula ng Amerika maghaharap sa finals ng Mubadala City Open. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Hapon. Oras, 24 na minuto, makalipas sa alas 4 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio DZBB, Balita Totoo. Ako po si Joel Reyes Opel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo na Super Balita sa umaga nationwide at ang malalimang pag-ibay sa issue ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Dati
Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong maglinis, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nagtaon pa sa traffic, nakakahulat. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today. Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita or Trinidad, Yelo del Prado, Joel Reyes Sonel at Rowena Salvacion. Na sa Super App Double B at Double B TV. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yati dami sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso action man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangit ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado.